Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Kayo po ba ay natutuwa? Tayo ay nasa tahanan ng Panginoon? Amen. Sa ating pong panimula, hayaan yung hikayatin ko kayo mula sa salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 46, talatang 1. Ganito ang ating mababasa. Isang verse lang po ang babasahin ko. No? Sabi dito sa talata 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Yun po ay maaari. Sabi ng ibang mga Bible scholars, maaring ito ay si David ang sumulat noong siya po ay nagtagumpay sa kanyang mga kaaway. Alam niyo po, naranasan po ni David ang kapahingahan ng Panginoon maging sa kanyang mga pagsubok, na kung saan ang maaaring mga nangyayari sa kanyang kapaligiran ay madilim o kaya ay may pangamba, may takot, at siya po ay nanangan sa kalakasan ng ating Panginoon. At alam niyo, ito po ay angkop sa nangyayari sa ating bayan. Sa nangyayari lalong-lalo na sa ating political arena, we do not know kung ano po ang ating magiging tugon sa mga nangyayari sa ating bayan. Ngunit isa po ang maliwanag, isa po ang malinaw sa salita ng Diyos, tulad ni David, nanangan siya, nagtiwala siya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At sa hapong ito, sa ating pong pagsamba, wag po nating kalilimutan na anuman ang ating pinagdaraanan, ang Diyos na makapangyarihan ang may tugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo po ay dumulog sa pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pagsamba. Panginoon, hindi lamang ito kami sumusunod sa inyong utos sapagkat kayo po ay nagagalak. Naluluwalhati ang inyong pangalan sa tuwi-tuwina na kayo ay inaalaya ng pagsamba. Ito po, Panginoong Diyos, bilang inyong mga anak, ay pagpapakilala, pagpapakita, O Diyos, ng aming katapatan at pag-ibig sa inyo. Sa hapong ito, kami po ay humihiling, Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng karunungan upang maging mga awitin ang inyong salita, tumimo sa aming puso at isipan at aming maisapamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbasa ng kasulatan. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa Jonah chapter 2. Babasahin po natin ang verses 1 to 6. Jonah chapter 2 verses 1 to 6. Tayo po tumayo at basahin po natin sabay-sabay ang salita ng Diyos. Jonah chapter 2, starting in verse 1. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your breakers and your waves passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped around my head. To the roots of the mountains I went down to the land, whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, sa hapong ito, kayo pong manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, na maunawaan namin ng lubos ang inyong mensahe para sa amin sa araw na ito, at ito ay aming masunod at maipamuhay sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin, na muling tumanggap ng pagtutuwid, ng pagtuturo magmula sa iyong salita. Ito
Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung ating pong pag-aaralan ngayon sa Jonah ay isang mirakulo, sabihin ninyo. Isang milagro, isang supernatural event. No? Maraming mga tao ang hindi naniniwala na ang Jonah ay historical dahil sa supernatural na karakter niya. Maraming nagsasabi na imposibleng magtagal ng ilang araw sa loob ng tiyan ng isang malaking isda ang isang buhay na tao. Hindi na natin i-argue yon scientifically. Sapagkat alam naman natin na ang salita ng Diyos ay totoo at walang kasinungalingan. So, pwede nating asahan na ang lahat ng sinasabi dito ay sinulat nga niya. Ako'y naniniwala at marami sa mga komentarista ang nagsasabi at nag-affirm na si Jonah mismo ang sumulat ng aklat na ito. No? Kasi may mga events dito na napaka-personal sa kanya na siya lang ang maaaring makaalam. No? Pati na yung pagpalibot ng weeds around his head. No? Yung paglubog niya hanggang sa bottom ng ocean. Siya lang ang maaaring makapagsabi nun. Kaya naniniwala ako na kumilos ang banal na diwa sa kanyang buhay at tinuruan siya kung ano ang isusulat niya sa aklat na ito. Katulad ng lahat ng sumulat ng lahat ng mga aklat sa ating banal na kasulatan. So ito pong message natin ay part ng ating series sa Book of Jonah, Our God of Relentless Grace. No? Isang kagandaang loob na hindi tumitigil, hindi sumusuko. Isang pag-ibig na walang hanggan. At dahil doon ay dinidisiplina ang lahat ng naliligaw, itinutuwid ang lahat ng lumalayo, at higit sa lahat, katulad ng ating mga kapatid na nagbaptism, testimony, binubuhay ang mga patay na kaluluwa. Sapagkat walang explanation ang ating conversion kundi ang supernatural explanation na kumilos ang Diyos sa atin upang tayo ay buhayin na maguli. Ang tawag po natin doon, to be born again, to be regenerated. Yun po ay isang spiritual, divine act na tanging Diyos lamang ang makagagawa. At makikita natin ang isang halimbawa nito sa buhay ni Jonah. Isang tanda ng pananampalataya ni Jonah ay ang kanyang tugon sa kapahamakan na kanyang dinanas. Alam ko na up to this point, lahat ng response ni Jonah actually ay mali. No? Sabi ni God, go. Sabi niya, no. Sabi niya, go to Nineveh. Sabi ni Jonah, I'll go to Tarshish. No? So lahat ng ginagawa niya so far ay mali. So ngayon, nabunyag siya doon sa bapor na kanyang sinasakyan. Nag-draw lot sila para malaman, siguro superstitious yung mga Phoenician sailors. Sila ay naniniwala sa mga Diyos-Diyusan. Alam nila na merong Diyos ng karagatan. Kaya alam nila na kailangan mag-alay sila ng isang sacrifice para maibsan ang galit ng Diyos na yun. Nung nagumpisa ang ating kwento, sa chapter 1 verse 5, sila ay nanalangin sa kani-kanilang mga Diyos-Diyusan. Nung matapos ang chapter 1 verse 16, ang mababasa na natin doon, then the men feared the Lord. Yung salitang the Lord ay Yahweh. Then the men feared Yahweh exceedingly, and they offered a sacrifice to Yahweh and made vows.
Nakilala na nila si Yahweh na sa verse 9 ay pinakilala ni Jonah sa kanila. Nung tinatanong nila si Jonah, bakit ikaw ang nakabunot ng lot? No? Ano kaya? Sino ka ba? Ang dami nilang tanong. What is your occupation? Where do you come from? What is your country? And of what people are you? Kaya sagot ni Jonah, I am a Hebrew and I fear the Lord, Yahweh, the God of heaven who made the sea. Siya ang gumawa ng dagat. Itong dagat na ngayon ay parang nag-uuno sa atin. Who made the sea and the dry land. No? Kaya naman, tinanong siya, ano ba ang dapat namin gawin? Sabi niya, so far ang response ni Jonah ay palaging mali, di ba? So ang sabi niya, go. Sabi ni Jonah, no. Sabi niya, Nineveh. Sabi ni Jonah, Tarshish. Sabi ni God, go to your mission field. Sabi ni Jonah, no, I will rather die. Itapon nyo na lang ako sa dagat, pick me up and hurl me into the sea. Sabi niya sa verse 12, then the sea will quiet down for you, for I know it is because of me that this great tempest has come upon you. Aba, kilala naman pala niya ang Diyos. Alam naman pala niya na sovereign ang ating Panginoon at kontrolado niya ang lahat. Alam mo naman pala, ba't hindi ka pa sumunod? Pero ayaw niya. Ayaw niya. Ayokong magpunta sa Nineveh at bigyan sila ng babala ng inyong destruction sa kanila. No? Eventually, nalipol ang Nineveh. No? Pagdating natin sa book ng Nahum, no? Yung Nahum po, for the most part, ay isang denunciation ng bayan ng Nineveh. No? So eventually, sila ay lilipulin. Pero for the time being, merong daang-daang libong tao sa Nineveh ang pinili ng Diyos na kanyang iligtas. At si Jonah ang kanyang pinadalang propeta upang gawin yun. Kaya lang ayaw ni propeta. Kaya ang ating title tuloy ay ang panaghoy ng pasaway na propeta. Sapagkat itong awit na ito na ating pag-aaralan ay isang panaghoy, isang lamentation. No? Minsan masyadong malalim yung panaghoy. Ano ba yung panaghoy? No? Sakit ba yun sa ilong? No? Panaghoy. No? Bihira na natin gamitin yon. Isang malungkot na awit. No? Sa English po, a dirge. No? Isang awit para sa patay. Isang awit ng lubos na nahihirapan, lamentation, panaghoy. At nakakatuwa po sapagkat sa kanyang dalangin na ating pag-aaralan ngayong hapong ito, marami siyang kinuhang verse mula sa aklat ng panaghoy, Lamentations. Lamentations chapter 3 to be specific. So nanalangin siya. So ngayon, parang medyo tama yung kanyang response. No? Siya ay tinapon na at miraculously nawala ang bagyo. So parang ito, ang gulong-gulong na ba? Tinapon siya, pagdapo ng kanyang katawan sa tubig, biglang vup! Ang gabi payapa, lahat ay tahimik. Ganun po kabigla yun. Kaya mirakulo, supernatural, kaya naman yung mga kasama niyang marino became exceedingly afraid dahil sa nangyari na nakita nilang kababalaghan. So nanalangin siya sa kanyang Diyos. Papansinin niyo sa verse 1. Then Jonah prayed. Ay, salamat Jonah. No? Kanina ka pa namin pinagpe-pray, sabi nga nung captain, bakit ka natutulog? Arise! Call out to your God, manalangin ka. Sa wakas sumunod din si Jonah. Pagkatapos ng ilang bagay na, siya ay binunyag, siya ay tinapon, siya ay mas gusto pa niyang mamatay.
kaysa sumunod sa Diyos. Kuminsan hindi naman po ganun kagrabe sa buhay natin, ang drama natin. Pero nakakaranas tayo ng ating hindi pagsunod sa Kanya. Actually, araw-araw natin ginagawa yon. At araw-araw niyang hindi tinitigilan tayo upang tayo ay Kanyang maituwid. Upang ang ating mga buti ay Kanya maudyok, upang tayo ay manumbalik sa Kanya. Araw-araw po, mga kapatid. Kung kayo po ang Panginoong Diyos, magsasawa po kayo sa sarili ninyo, sa kakulitan ninyo, sa kakulitan natin. Kung ako ang Diyos, magsasawa ako. No? Wala na kayong ginawa. Palagi kayong takot, palagi kayong worried. Palagi kayong hindi sumusunod. Sabi ko, go and make disciples. Saan kayo nagpunta? Sa mall. Mga kapatid, itong kwentong ito ay kwento ng bawat mananampalataya, ng lahat ng mga makasalanan. Pero ngayon, tama na. Nanalangin siya sa kanyang Diyos. Prayed to the Lord, his God. Si Jonah sumusulat nito, Ngayon, Diyos na niya ngayon, si God. No? Prayed to his God. Doon sa end ng chapter 6, O Lord, my God. O Yahweh, my Elohim. Yung Elohim, yung po yung first word sa Genesis 1. In the beginning, Elohim made the heavens and the earth. Ginamit niya po yung pangalang ngayon. He prayed to the Lord, his God. Nanalangin na siya sa Diyos na tanging makakatulong sa Kanya, na siya ring Diyos na sanhi ng Kanyang paghihirap. Alam niya Alam niya na ang Diyos ang nagbigay ng bagyong ito upang ako ay maituwid niya. Pero hindi, matigas pa na ng ulo niya. Pero makikita natin dito nung siya ay nanalangin na at nanunumbalik na siya sa kanyang Panginoon. Pasasalamat sa gitna ng panaghoy. Usually, conflict yung dalawang theme na yon. Thankfulness and lamentation. Pero dito sa lamentation na ito, makikita natin ang pasasalamat ni Jonah. No? Nagpasalamat siya dahil hindi siya namatay. Nagpasalamat siya na siya ay sinaklolohan ng Diyos at nagpadala ng malaking isda na nilamon siya at dinala siya sa kanyang belly, no? Itong malaking isda na ito, malaki ang tiyan. Masama na naman ang tingin niyo sa akin. Nung sinabi ko malaki ang tiyan, parang ganito po, no? Ganyan. Malaki ang tiyan niya. Yun ang pinadala ng Diyos kay Jonah para magkasya siya. Pasasalamat sa gitna ng panaghoy ang ating makikita. Dahil alam nyo, hindi sumusuko ang ating Diyos sa pagtutuwid ng kanyang mga hinirang. Kung kayo ay niligtas ng Panginoon, at siya ay kumilos na sa inyong buhay upang kayo ay magtalaga ng inyong buhay sa Kanya at manampalataya sa Kanya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi niya kayo tatantanan. Hindi niya kayo bibitawan. Hindi niya kayo pababayaan. So una ang makikita natin ay ang panalangin ng napahamak, si Jonah, na pinakinggan ng Diyos. Sinasabi dito na ang ating Diyos ay nakikinig sa ating mga panaghoy, sa ating mga panalangin. Basahin natin yung verses 1 and 2. Then Jonah, ang ibig sabihin nun din, nung siya ay tinapon na sa dagat, siya ngayon ay lumulubog, siya ay nalulunod na. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish. So sa verse 17, ang sabi, Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Hindi natin alam kung siya ay nanalangin 3 days and 3 nights pagkatapos niyang lamunin ng balyena.
Parang ganun ang sinasabi ng teksto. So, ibig sabihin, parang nagmatigas pa ang ulo niya. Nilamon na nga siya ng malaking isda. Preserve na nga siya ng ating Panginoon. Pero na-realize niya, sa loob ng malaking isda na yon, na siya ay dapat magpasalamat sa Diyos dahil siya ay iniligtas sa pamamagitan ng malaking isda. Kaya sabi, then Jonah prayed to the Lord his God. His God, isang personal na Diyos, meron siyang personal na kaugnayan dito sa God na ito. From the belly of the fish. So 3 days, 3 nights na siya ron, nanalangin siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa baho ng kanyang environment, no? Dahil siguro takot na siya, o na-realize niya na kumilos ang Diyos para iligtas siya sapagkat meron siyang ililigtas na daan-daang libong tao sa Nineveh. Siguro na-realize niya yon. Kaya ang sabi dito sa verse 2, I called out to the Lord out of my distress, and He answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Isang panalangin ito ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanya ng Panginoong Diyos. Punong-puno ang kanyang panalangin, pansinin ninyo, ng mga salmo. Halimbawa, I called out to the Lord out of my distress. Psalm chapter 3 verse 4. I cried aloud to the Lord and He answered me from His holy hill. Psalm 120 verse 1. In my distress I called out to the Lord and He answered me. Almost word for word, kino-quote niya ang Psalms. Lamentation chapter 3 verse 55. I called on your name, O Lord, from the depths of the pit. Ganon niya kaalam ang salita ng Diyos. Propeta siya eh. Napag-aralan niya to. Nabasa niya, minemorya niya, isinabuhay niya, naging parte ng kanyang kalooban, ang salita ng Diyos. Memoryado niya, not necessarily word for word, pero yung thought ay na-memorya niya. Alam nyo, napakahalaga na magmemorya tayo ng Bible verse. Meron nagtyaga sa akin nung ako'y college. College ba? Pinagtyagaan ako dahil aktivista po ako. Ako'y wala. Malayo ako sa Panginoon. Meron po nagtyaga sa akin na taga-navigators. No? Binigyan niya ako ng card system. Yung Navigators Memory Verse Card System. Isang box na puro verses sa isang card. Tapos may memory verse ka for that day. Ang sabi niya sa akin, kumuha ka lang ng isang card, may memory verse dyan, memorizein mo every day, one verse. So, pipili ako ng verse, no? Galatians 2:20, no? May memory, babasahin ko, ulit-ulitin ko, hanggang sa kabisado ko na. Dahil po dun sa system na yon, marami po ako natandaan na verse. Bakit po importante? Kung kayo yung nagigipit, katulad ni Jonah, malamang wala kayong dalang Bible. Malamang nahiwalay na rin kayo sa phone ninyo. Kung kayo nasa ilalim ng dagat, hindi rin naman mag-work ang phone ninyo. O kayo ay nasa gitna ng isang matinding paghihirap, ang tanging lifeline ninyo, mga kapatid, ay ang namemorya ninyo na Bible verse. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Pansinin nyo na memorize ko po yan sa King James Version pa. Napaka-importante na meron tayong naaalalang mga verse. Naging lifeline ni Jonah ang mga Psalms. Itong panalangin niya na ito ay dininig ng Diyos. Sabi niya, and He answered me, verse 2.
Sabi niya, out of the belly of Sheol, I cried, and you heard my voice. Nagpapasalamat siya dahil na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. At ito ay nagresulta sa kanyang kaligtasan sa huli. Bakit? Spoiler alert to, no? Pagpunta kayo sa verse 4, meron kayong mababasa doon, yet I shall again look upon your holy temple. Ako'y mag-worship ulit sa holy temple. Yet I shall look upon your holy temple. Nasa ilalim siya ng dagat, nasa tiyan siya ng isang malaking isda. Ang sabi niya, yet I shall again look upon your holy temple. Verse 6, yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. Yung dalawang yet na yun, napakahalaga. Sapagkat yun ay nagsasabi sa atin na ang panalangin niya ay dininig ng Diyos at nagresulta sa kanyang kaligtasan sa huli. Sabi sa Psalm 118 verse 5, out of my distress I called on the Lord answered me and set me free. Alam niyo yung Psalm 118, malamang ang salmo na inawit ni Jesus at ng mga disipulo niya noong Last Supper. Sapagkat ito ang usually inaawit sa Sabbath. Sa Lamentations chapter 3 verse 56, you heard my plea, do not close your ear to my cry for help. Yung Lamentations po, ang sumulat niyan si Jeremiah, the weeping prophet. Siya ay nag-prophesy sa Israel na sila, ang Judah, ay lilipulin ng bayan ng Babylon. Kaya napakalungkot po ng kanyang ministry. Tawag sa kanya, the weeping prophet. Isa po ito sa sinulat niya sa Lamentation chapter 3. You heard my plea, do not close your ear to my cry for help. Ang panalangin na may pasasalamat, mga kapatid, sa gitna ng paghihirap, ang tamang tugon sapagkat ang lahat ay kalooban ng Diyos. Kahit na ano pa nangyayari kay Jonah, alam niya na yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. Yun ang naging posible sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Sabi sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Si Jonah ay isa doon. Tayong lahat ay hopefully kasama doon sa called according to His purpose. At ang sabi dito, all things work together for good. Hindi sinabi na all things are good. Work together for good. All things will eventually, ultimately be good. Itong linggong ito, meron po akong dalawang matalik na kaibigan na pumanaw na. Parehong pastor. Ang isa si Pastor Rainier Pagkaliwagan ng Union Church. Isang batang pastor na aking nakasalamuha sa isang mentoring group na ang tawag namin noon ay Life Pursuits. Kasama ang ilang pastor dito sa GCF nung bago po ako dito sa church. Magkasama kaming naglingkod. Ang isa naman ay isang brad ko sa fraternity na naging pastor sa Banilad Alliance Church, si Manuel Dino Mapa. Pareho silang kasing edad ko. Pareho silang pumanaw na. So, siyempre, kasing edad ko sila, no? So, medyo napag-isip-isip ka na, ba, Panginoon, parang kaidaran ko tong mga ito, Kinukuha mo na kami unti-unti. Pero ang panalangin na may pasasalamat sa gitna ng paghihirap ay tama lang. Sapagkat ang kalooban ng Diyos sa inyo ay yung paghihirap na yon. Magiging good para sa inyo. Yung paghihirap ni Jonah dito eventually ay naging good para sa kanya. Pangalawa, ang pag-asa na muling pagsamba ng taong lumayo sa Diyos. Verses 3 and 4. Nagkaroon siya ng pag-asa na muling pumasok sa templo, na makabalik sa pananambahan sa templo. Ang sabi niya sa verse 4, then I said, I am driven away from your sight. Isang salmo na naman yun, Psalm 31:22.
Sabi dun sa salmong yon, I had said in my alarm, I am cut off from your sight. Halos word for word, no? Ang memory verse ni Jonah. But you heard the voice of my pleas for mercy when I cried to you for help. Alam ni Jonah, sabi sa verse 4, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your temple. Sabi sa verse 3, for you cast me into the deep. You, kausap niya Diyos, you cast me into the deep. Pero alalahanin natin sa chapter 1 verse 15, ang sabi doon, so they picked up Jonah and hurled him into the sea. Sino yung so they? Yung mga Phoenician sailors. Hindi ang Diyos ang nag-cast sa kanya into the deep. Pero alam niya na Diyos ang nasa likod ng pangyayaring yon. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your breakers and your waves passed over me. Hindi po ako nakaranas pa ng paglunod, no? Hindi naman dahil sa ako'y magaling na swimmer, duwag lang po ako sa tubig talaga, no? Pagka medyo masyado ng malalim, hindi na ako nangangahas. Kaya hindi po ako nakaranas ng pagkalunod. Yung aking nakakatandang kapatid, ang aking kuya, nung kami bata, nagsiswimming kami sa isang swimming pool malapit sa aming bahay. Nagkaroon po siya ng pulikat dito sa kanyang gitna. So namulikat ang buong katawan niya, hindi siya makakilos. So unti-unti siyang lumubog hanggang dun sa bottom ng pool. Wala pong nakapansin sa kanya. Meron lang pong isang nakakita, sabi niya, bakit? Tagal na ni kuya doon Yung pala, nalulunod na siya. Ang kwento niya, nakakatakot. No? Siya ay nakakalulok na ng tubig. Kailangan niyang huminga ng hangin, pero ang hinihinga niya ay tubig. Nakakatakot po yung ganong feeling. Meron po ako isang matalik na kaibigan, sabi niya, hindi ako takot mamatay dahil ako ay nasa Panginoon. Kaya lang sana, hindi ako mamatay from drowning. No? Dahil nakakatakot po siguro talaga. Ganun po nangyari kay Jonah. Ang Diyos ang nagpatapon sa kanya sa dagat at hindi ang mga marino. Isang panaghoy ito ng kanyang pagkawalay sa Diyos. Sabi sa Psalm 31:22, binasa natin kanina, sabi niya sa verse 4, I am driven from your sight. Ang sabi sa Psalm 31:22, I am cut off from your sight. Ang ibig sabihin siya ay nawalay sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Alam naman niya na kaya siya nandoon, kaya siya nasa gitna ng ganung paghihirap, ay dahil sa kanyang hindi pagsunod sa Diyos. Kaya kayo, pag inutusan kayo ng Diyos, sumunod na kayo. Baka inisip niya, wala namang malaking isda dito. Baka iba ang mangyari sa inyo, hindi natin alam. No? Dapat ang kagalakan natin ay ang sumunod sa Kanya, sapagkat mahal natin Siya at tayo ay mahal Niya. Nagbigay bunga ito ng pagnanasang makabalik siya sa pananambahan sa templo ng Panginoon. I am driven away from your sight, yet, sabi niya, I shall look upon your holy temple. Bakit niya sinabi yun? Siguro dahil sa sinabi ng Biblia sa 1 Kings chapter 8, verses 38 to 39. Nagre-recite po si Solomon, no? Dinededicate nila ang temple. Ito ang prayer of dedication niya. Sa chapter 8 ng 1 Kings, pagdating niya sa verse 38, ang sabi niya, whatever prayer, whatever plea is made by any man or by all your people Israel, kasama dun si Jonah, each knowing the affliction of his own heart, alam na nga ni Jonah ang kanyang kasalanan, and stretching out his hands towards this house. Kaya kung manalangin ng mga Hudyo, towards Jerusalem, hahanapin nila kung saan ang direksyon, towards Jerusalem. Kung sila ay mananalangin, towards Jerusalem. Sapagkat sinabi yun sa 1 Kings 8:38.
stretching out his hands towards this house, then here in heaven, your dwelling place, and forgive and act and render to each whose heart you know, according to all his ways, for you only know the hearts of all the children of mankind. Kung sila daw ay kanilang nanasahin na sila ay makabalik sa templo, tutugunin ng Diyos ang kanilang panalangin. Yun po ang inawit ni Jonah sa gitna ng tiyan na malaking isda. Ang pagnanasang sumamba sa Diyos nawa ang mag-udyok sa atin na manumbalik sa Kanya kapag tayo'y dinidisiplina niya. Ang problema, mga kapatid, ang ginagawa natin madalas, kapag tayo ay pinaalalahanan ng ating mga pastor, no? Kahit na gently, no? Siguro nalapitan ka ng isang pastor, kapatid, mahal ka namin, pero alam mo, sa laula ka na. No? Gentle naman yun di ba? Sa laula ka na. Magsisi ka na at manumbalik sa Diyos. No? Ang gagawin ng mga nire-rebuke o nagiging subject ng disiplina ng church ay nagtatampo. Uso sa amin yan noon, church na aking kinalakhan, pagka merong isang miyembro na pinuna ng pastor sa kanyang sermon, kasi mga sermon ng mga pastor nung araw, diretso no? Ikaw, kapekto, sabi niya. Mali ang ginagawa mo, hindi ayon sa salita ng Diyos. Ikaw, kakanturadya, sasabihin ganyan. Mga pangalan niya ng mga kamag-anak ko Next Sunday, wala na sila sa church. No? Magtatampo sila at mag-a-attend ng church sa Cosmopolitan Church, sa Central United Methodist Church, yung mga malalaking church, sa Ellenwood Church. Kasi doon, pwede sila magtago at mawala sa laki ng audience. Hindi naman bago ngayon yun. Ganun pa rin, di ba? Pagka meron kayong kasama sa growth group, pinaalala kayo, kapatid, parang pansin namin, parang hindi ka na nagka-quiet time. Bihira ka mag-attend itong growth group Bible study natin. Tsaka, nakikita ka namin, kapatid, sa mga bahay na hindi bahay dalanginan, kundi bahay inuman. Kapatid, baka may nangyayari na sa'yo? Concerned kami. Magtatampo ngayon si kapatid. No? At saan pupunta? Pupunta sa Victory. Pupunta sa CCF. Pupunta sa kung saan. Magtatago. Ngayon, na-realize ko, sinabi ko yon. Baka meron taga CCF tsaka Victory. Naririto ngayon na nagtatago. Pasensya na. Bato-bato sa langit. No? Siguro naman wala. O baka nanonood sa live stream. Pasensya na po kayo. Pero ganun po ang disiplina ng Diyos. Sabi sa Hebrews 12:11, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Oo nga naman. Pagka kayo nakaranas ng church discipline, o kayo'y pinaalalahanan, ni-rebuke, kinorek ng inyong mga kasama sa pananampalataya, it seems painful rather than pleasant. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Later on sa Hebrews chapter 13, verse 15, ang encouragement ng sumulat ng taga-Hebrews ay ganito, through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of the lips that acknowledge His name.
sa makatwid, huwag kayong magtatampo. Huwag kayong aalis sa fellowship. In fact, kung kayo ay dinidisiplina ng Diyos at pinaalalahanan kayo ng inyong mga kapatid, lalo kayong dapat sumanib sa ating community of faith. Kaya tayo nagbabaptize ng members sapagkat gumagawa tayo ng isang commitment sa isa't isa na tayo ay magtutulungan sa ating lakad pananampalataya. Kaya kapag ako ay may mali, sasabihan niyo ako. Kapag kayo ay may mali, sasabihan ko kayo. Huwag kayong magtatampo sapagkat ang disiplina ng Diyos ay dapat nagbibigay ng pagnanasa sa inyo na manumbalik sa worship. Manumbalik sa fellowship. Nung ako'y nakaranas ng disiplina sa church na ito, napakalaki ng aking kagalakan nung first time akong pinabalik sa worship. At ako'y inaputan ng Lord's Supper. Mangyak-ngyak po ako. Sapagkat yung kagalakan na yon ay nagmumula sa isang puso na dinurog ng Diyos. Ang puso na dinurog ng Diyos, nawawala ng pride. Kasi kung minsan mayabang tayo eh. Minsan mayabang tayo. Tagal-tagal ko na miyembro sa church na ito. Ako pa ang pupulaan ninyo. No? Alam na alam ko yan. Ganyan sabi ng uncle ko eh. No? Tagal-tagal ko na dito. Hindi pa kayo pinapanganak. Nandito na ako. Alam ko rin yan. Yan ang sabi ng auntie ko eh. Pero pride po yun eh. Si Jonah po, napakataas ng pride. Hanggang sa kanyang pag-awit, ang tanging nagkocontrol lang ng kanyang pride ay yung kanyang pagnanasa na makabalik sa worship. Kasi, ang pag-asa ng muling pagsamba ng taong lumayo sa Diyos ay dapat yun ang motivation natin para bumalik sa Panginoon. Pangatlo at huli, ang panunumbalik sa buhay ng namatay sa mga bagay ng Diyos. Tingnan niyo yung verses 5 and 6. Para itong description ng taong namatay. No? Kaya merong mga komentarista, mga kapatid, na nagsasabi na dahil ginamit ni Kristo itong kwento ni Jonah, na isang sign ng kanyang sariling pagkamatay at pagkabuhay na maguli, si Jonah daw ay namatay sa loob ng fish. Kasi kung babasahin niyo yung verses 5 and 6, parang ganun nga. The waters closed in over me to take my life. No? The deep surrounded me, weeds were wrapped about my head. To the roots of the mountains, I went down to the land. No? Yung ugat ng mga bundok na nakalubog sa dagat, nakarating siya hanggang sa kaila-ilaliman. Isang simbolo ng pagkamatay. Whose bars closed upon me forever. So para siyang namatay. Sabi nga niya sa verse 2, out of the belly of Sheol. Ang Sheol po ay isang general word na ginagamit ng mga Hudyo to describe the afterlife. So, it describes the grave. So, may mga butihing mga komentarista naman na nagsasabi na siguro namatay si Jonah. Kaya nga ginamit ni Kristo ito na halimbawa ng kanyang resurrection. Palagay ko medyo stretch yun. Sapat na siguro, kasi sabi niya, hindi ganun kalaking mirakulo kung hindi siya namatay, siya ay binuhay na maguli. Hindi malaking mirakulo na nga ito eh. No? Nanilamon siya ng isang malaking isda para hindi siya malunod sa dagat. Malaking mirakulo na yun. At ang mirakulo, mga kapatid, ay hindi yun sa nangyayari sa nature, kundi nangyayari sa puso. Yun po ang mirakulo. Yung nangyayari sa puso niyo at sa puso ko. Nung binuhay ng Panginoon ang ating kalooban, ang ating puso upang manampalataya sa Kanya. Yung po ang mirakulo.
Hindi yung kagila-kilala sa nangyayari sa nature. So sabi sa verse 6, to the roots of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever. Isang pag-amin nito tila na siya ay parang namatay. Siguro namatay siya sa mga bagay ng Diyos. Siguro yun ang kino-communicate niya sa atin. Dahil ako hindi sumusunod sa ating Panginoon, para akong patay sa mga bagay ng Diyos. Hindi po ba, kung kayo nakaranas na ng pagiging backslidden, nako, master's degree ko na po yung backsliding. No? Napakagaling ko po dyan sa backsliding. Noong ko college, nag-backslide po ako. Nako, grabe ang backslide ko. Para talaga akong hindi Kristiyano. No? Sabi nga ng tatay ko, malamang hindi ka Kristiyano niyan eh. No? Pag nakaranas kayo ng backsliding, alam ninyo na para kayong patay sa mga bagay ng Diyos. Hindi nyo hinahanap ang worship. Hindi kayo nauuhaw sa salita niya. Hindi kayo nananalangin. Hindi kayo sumusunod sa Great Commission. Wala kayong pakialam sa Diyos. Parang gano'n na nangyari kay Jonah. Para siyang namatay sa mga bagay ng Diyos. Sabi nga, kaya ginamit niya yung Lamentations 3 verse 54. Water closed over my head. I said, I am lost. Isang pagkilala din ito na ang Diyos ang muling bumuhay sa kanya. Tingnan niyo yung verse 6. To the roots of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever. Parang patay na ako sa mga bagay ng Diyos. Yet, you brought up my life from the pit. Binuhay mo ko magmula sa libingan. Yun ang translation nun. Binuhay mo ko kahit na ako'y patay na sa mga bagay ng Diyos. Binuhay mo ako maguli. Siya ay naging born again o siya ay na-restore sa kanyang pananampalataya. Ang Diyos lang ang nakakagawa nun. Yung mga nanunumbalik sa malalim na pag-backslide, ang Diyos lang ang gumagawa. 2 beses po nangyari sa buhay ko yan. So alam nyo na napakakulit ko talaga. No? Mabuti na lang hindi ako sinukuha ng Diyos. Actually, sa bilang ko, mga 3-4 na beses na nangyari sa akin yan. Yung huli po, pastor na po ako dito. Para kang namatay sa mga bagay ng Diyos. Ang lahat nakakaranas niyan sa ating buhay espiritual. Ang tanging nakakabuhay lang sa atin ay ang ating buhay na Diyos. Yun po ang kinikwento ni Jonah dito. Kaya sabi niya, yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. O Yahweh my Elohim. My God. Sabi niya, you're my God. Personal po ang kanyang relationship sa ating Panginoong Diyos. Parang ito yung nangyari at dinescribe ni Paul sa Romans chapter 6 verse 4. Yung pong testimonyo ng ating mga kapatid na binaptize. We were buried therefore with him by baptism unto death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Yan po ay isang blessing na ating tinanggap magmula sa ating Diyos. Kayo ba ay meron ng kaugnayan sa buhay na Diyos na maaari niyo nang sabihin ang mga katagang, O Lord, my God? O siya ay, O Lord, the God, hindi my God. Naalala niyo si Thomas, isa dun sa 12.
Kawawa naman po siya, nabansagan na siya forever na doubting Thomas. Pero actually, mabait si Thomas. No, matapang po siya. Kaya lang, sa John chapter 20, nung nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, ang sabi sa verse 24, Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So, na-miss niya. No? Di ko alam kung nasan siya. Baka siya nagbulakbol. No? So, the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. Sabi niya. Sabi ni Thomas. Kasi alam niyo, sunog na sunog ang puso niya. Sinundan niya itong mamang ito ng 3 taon, pinampalatayanan niya, naniwala siya sa kanyang mga pangako, tapos siya ay namatay sa krus bilang isang kriminal. So siguro sa puso niya, napaka-imposible na siya ay mabuhay muli. Kung siya ay bubuhayin, tsaka akong maniniwala. 8 days later, his disciples were inside again and Thomas was with them. Although the doors were locked, sinabi yan ni John sa kanyang account, although the doors were locked, nakakandado yung doors. No? Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ni Kristo. No? Nakasarado yung pintuan. Bigla siya mag-a-appear. Boom! Do not be afraid. Siyempre, I will be afraid. No? Sarado yung pintuan, bigla kang mag-a-appear. Sabi niya, Peace be with you. Are you kidding? No? Siyempre takot si Thomas, pero nung nakita niya ang kanyang Panginoon. Then he said to Thomas, Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Thomas answered him. Ano yung sagot niya? My Lord and my God. My Lord and my God. Si Thomas, parang si Jonah. Nung si Jonah ay niligtas ng ating Panginoon, yet you brought up my life from the pit, ang kanyang response, O Lord, my God. Kayo ba ay matatawag niyo na siyang my God? Meron na po ba kayong kaugnayan sa Kanya? Tinalikuran niyo na ba ang mundo, ang inyong sarili, inyong sariling kalooban, upang sumunod sa ating Panginoong Hesus? Tinanggap niyo na ba na dahil sa ating kasalanan, sa pagiging makasalanan, tayong lahat ay mapapahamak at tiyak ang paghusga sa atin dahil sa ating pagiging makasalanan? Tinanggap niyo na ba yon? Kinilala niyo na ba si Kristo Jesus na siyang Diyos? Kayo ba ay nanampalataya na sa Kanya bilang Lord, Yahweh, bilang Elohim, my God? Kayo ba ay dumaranas ng pagdidisiplina niya sa mga panahon na ngayon? Siguro meron kayong pinagdadaanan na ang feeling nyo, bakit parang alam ni Pastor BJ kung ano ang nagawa kong kasalanan? Parang lahat ng binabasa niya magmula sa Biblia ay parang mga matalim na pana na tumutusok sa aking puso. Wala po akong alam. No? Ngunit ang salita ng Diyos sa puso ng isang dinidisiplina niya ay parang matalim na mga pana. Kayo ba ay dumaranas ng pagdisiplina niya? Ang ginawang pagsaklolo ng Diyos kay Jonah ay pagkunan natin ng pag-asa. Na sa huli, pwede nating sabihin, Yet you brought up my life from the pit, O Lord, my God. Tayo po ay tumayo, tayo manalangin. Panginoon, makapangyarihang sa lahat, marami pong salamat
sa inyong banal na salita. Marami pong salamat at inyong preserve itong kwento na ito ni Jonah. Itinulot niyo, Panginoon, sa inyong dakilang kalooban na isulat ito nitong pasaway ninyong propeta at ikwento niya kung paano sa gitna ng kanyang panaghoy ay umawit siya ng awit ng pasasalamat dahil sa inyong dakilang katapatan sa kanya, na siyang nag-angat sa kanya magmula sa kaila-ilaliman ng dagat upang iligtas. Lahat kami, Panginoon, ay pareho ni Jonah. Lahat kami ay makasalanan. At lahat kami ay patay sa mga bagay ng Diyos. Ngunit sa inyong kagandahang loob, binuhay niyo kami na maguli, binigyan ng pananampalataya, at tinulot ninyo na kami ay magkaroon ng buhay na kaugnayan sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon. Kung meron po sa amin ngayon, sa hapong ito, ang hindi pa nananampalataya sa inyo, hindi pa nananalig sa inyong natapos ng gawain sa krus, kung meron dito na nananalig pa na sila ay maaaring makabarating sa langit dahil sa kanilang mabubuting gawa, sa relihiyon o mga ritual, Panginoon, basagin po ninyo ang kanilang puso at buhayin niyo sila, Panginoon, magmula sa kanilang pagkamatay sa mga bagay ng Diyos. Bigyan niyo sila ng nakaliligtas na pananampalataya, saving faith, upang sila ay manalig sa inyo. Ngayon din, O Diyos, kumilos kayo sa aming kalagitnaan at iligtas nyo ang inyong mga hinirang. Maraming salamat, Panginoon, at kami ay dinidisiplina mo. At tinatawag mo kami upang manumbalik sa iyo. Maraming salamat at kayo ay tapat, matyaga, mahabagin, mapagpatawad. Kung hindi dahil sa ganito, Panginoon, kami ay tiyak na mapapahamak. O Diyos, magpupuri kami magpakailanman dahil sa dakila ninyong kahabagan. At ngayon, tanggapin natin lahat ang kanyang pagpapala at basbas, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo at ang gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.